Yup, that's him. You're probably wondering how we ended up in this situation. Tumatakbo at nakikipaghabulan sa corridors ng Senado. Siya na nga, wala nang iba pa. Si Senator Bato de la Rosa. Samantala mula noong November 2025, hindi na halos mahagilap ni Anino ni Bato. Ito yung warrant, di ba nakita nyo kanina? Mula nang lumabas ang impormasyon na may warrant of arrest daw siya mula sa International Criminal Court o ICC. Kaugnay ito ng kinakaharap na kasong Crimes Against Humanity ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero nitong May 11, ang dating hepe ng PNP nagpakita na. Literal na tumatakbo, mahangos at nagkakandapa-dapa pa bago makapasok sa session hall. Why are you here, sir? Pasok! This is the Senate! Wala silang respeto sa institusyon ng Senado! Bakit yan ang NBI? Ha? Ano pong plano niyo, sir, sa ginawa sa inyo, sir? Pag-usap kami. Ano gagawin namin? But why are you here, sir? Bakit po kayo napapasok today, sir? I am a senator ng Republic. Kung hindi ko papasok, ginahanap niyo ako. Di ba? Ngayon papasok ako, tatanungin niyo ako bakit ako pumapasok. Bakit nga ba bigla nagpakita si Bato sa Senado sa kabila ng banta ng pagka-aresto? Gayong ayon sa dating Senator Sonny Trillanes, active at ready for service na ang arrest warrant niya mula sa ICC. Punto per punto, isa-isa natin niyang babatuhin. Nagulat ang lahat sa biglang pagpasok ni Bato sa Senado nitong Lunes. Pero sabi nga nila, sa politika, timing is everything. Pumasok kasi si Bato sa gitna ng tensyon para mapatalsik sa pwesto ang Noy Senate President na si Tito Soto. I, Alan Peter Schramm Cayetano. Sa botong 13-9-2, si Alan Peter Cayetano na ang bagong Senate President. Kung hindi sumulpot si Bato para bumoto, hindi magiging matagumpay ang pagpapalit ng liderato. So help me God. Pasok ko dito sa baba. Ay nakaabang na ng mga NBI na kasibilyan. Hinarang ako at ayaw ako pakyatin. So nakipag-wrestling ko sa kanila kasi ipigilan ako eh. Nagtatawagan na dito. So nakipag-wrestling ko sa kanila para makapasok ako dito. Bakit daw po nila kayo hinaharang? I don't know. Baka ayaw na ako makabuto para hindi mapalitan ang liderato ng Senado. Pero bakit nga ba ganun ka-crucial kung sino magiging Senate President ngayon? Sa nalalapit kasi na impeachment trial kay VP Sara Duterte, ang Senate President ang magiging presiding officer ng impeachment court. May malaking papel sa magiging direksyon ng paglilitis. Kaya para sa ilan, hindi lang to basta usapin ng liderato, kundi usapin ng tiwala at pagkakampi. Isang pagpuposisyon para sa mas malaking labanan sa Senado. At dito mas maunawaan kung bakit sa kabila ng banta ng pagka-aresto, pinili ni Batong pumasok at makaboto. Para masigurong hindi ma-wrestling palabas si Bato, agad naghahain ng motion si Senator Rodante Marcoleta na sa ilalim ang senador sa protective custody. Layunin nitong bigyan si Bato ng oras na ma-exhaust ang lahat ng legal remedies at hindi madampot ng mga otoridad habang nasa loob ng gusali. Hindi naman nagpakapusong Bato ang Senado. Sumang-ayon ang mayorya, kaya nasa ilalim ngayon ng protective custody ng Senate si Bato. Hindi po kayo nag-alala. Ano po sabi niya? Harapin natin. Pasadyos natin yan lahat. Pero para kay dating Senator Sonny Trillanes, posibleng obstruction of justice ang ginagawa ng Senado. Giit ni Trillanes, sa ilalim ng Republic Act 9851, obligado ang Pilipinas na isurrender ang sinumang akusado ng crimes against humanity sa International Tribunal. Sabi pa ni Trillanes, hindi raw pwedeng gamitin ang parliamentary immunity dahil ang proteksyon laban sa pag-aresto ay para lamang sa mga krimeng may parusang 6 na taon pababa. Ang crimes against humanity na kinakaharap daw ni Bato, life imprisonment ang katapat. The judges of Pretrial Chamber 1 of the International Criminal Court unsealed an arrest warrant for Ronald Marapon de la Rosa. Samantala, kinumpirma na ng ICC ang arrest warrant laban kay Bato. Ayon sa ICC, confidential at under seal ang nasabing warrant nung inilabas ito ng Pretrial Chamber 1 noon pang November 6, 2025. Maring magbago-bago ang posisyon sa politika.
Pero dapat patas ang pagpapanagot sa batas. Bato-bato sa langit ang matamaan ng gumagalit. Ito po ang inyong bigating digital reporter, Aris Galang, para sa FYP, for your perspective.